Alam nyo, ang ganda ng sermon na ito, no? Nais kong isalaysay ang isa pang tanyag na talata sa Biblia. Ito ay ang kwento ni Jesus na pinahiran ng pabango ng isang makasalanang babae sa Betania. Sabi ni Jesus, siya ay gumawa ng isang magandang bagay sa akin. She did what she could. Ito yung pinaka-highlight at pangunahing talata sa talatang ito. Ano ang maaari nating matutunan tungkol sa paggawa ng magandang bagay para sa Diyos at para sa ating kapwa? Our topic today, do what you can. Pakisabi sa iyong katabi, do what you can. Do what you can. Sa Tagalog, gawin mo ang lahat ng magagawa mo o yung pinaka-best sa paglilingkod mo sa Diyos at sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Ginawa ng babae ang lahat ng kanyang magagawa, the best, para paglingkuran ng Panginoong Hesus. Giving what we have to Jesus brings blessing. Totoo yan. Kapag tayo ay nagbigay, ang sabi ng Biblia, ibabalik ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Hindi lang ito sa pera. Sa lahat ng area ng buhay natin. Kasi madalas, pera ang pinag-uusapan. Although, isa sa mga ginagamit para sa pagbibigay ay pera. Pero pwede ka magbigay ng time, pwede ka magbigay ng love, pwede ka magbigay ng talent, o anything na nasa iyo na pinagkatiwala ng sa Diyos. At pag ito'y ginamit mo sa Diyos, sigurado, sabi ng Bible, babalik ito sa iyo. Siksik, diglig, at umaapaw. At sa paglilingkod, minsan, giving all to Jesus also brings criticism. Nakita niyo yung babae na criticize. At ang nag-criticize mga apostol. Ang sabi nila, bakit niya sinayang yung mahal na pabango? Pwede itong ibenta ng 300 piraso pilak. At pwede pamigay sa mahirap. Pero ano sabi ni Jesus? Ang mahirap, lagi niyong kasama, pero ako hindi. At ang ginawa niyang ito ay mabuti at hindi ito alisin sa kanya. Sabi ng verse 14, nagalit ang ilang naroon at sila nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaring ipagbili yon ng mahigit na 300 salaping pilak at may bigay sa may hirap ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, ito yung mahalaga, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya, isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Ngunit pinuri ni Panginoong Jesus ang ginawa ng babae, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya, mabuti ang kanyang ginawa sa akin. Pinuri ng Panginoong Hesus ang ginawa ng babaeng ito. Ano yung bang ginawa niya? Ginawa niya ang kanyang buong makakaya, the best, para paglingkuran si Jesus. Alam nyo, ang babaeng ito, nagpunta sa Panginoong Hesus ay para buhusan ng pabango sa ulo. Ang kanyang motibo, hindi para sumikat o hindi para makilala. At hindi rin para, actually, hindi niya in-expect na siya may tatala sa Biblia. Alam nyo ba sabi ng Bible? Ang lahat ng ginawa ni Jesus hindi magkakasya sa Biblia o sa isang book. Kaya ang sinulat sa Bible ay talagang piling-pili. Hindi lahat po ng manuscript, hindi lahat ng mga ginawa ng Panginoon, mga prophet, nilagay dyan, kundi pinili yan ng mga Bible scholar at ito ay yung pinakamahalaga. Ibig sabihin, pag nailagay sa Bible, isa yan sa pinakamahalagang event na ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ang babaeng ito, natala ang kanyang pangalan sa aklat ng Marcos. At ang sabi ng Panginoong Jesus, ito'y alalahanin sa buong mundo at laging ipapaalala. At ang babaeng ito ay identified the woman as Mary in John, the sister of Martha and Lazarus. Yun po yung babae dito, hindi si Maria Magdalena, Mary of Bethany. Alam nyo, sa Bible, maraming pangalang Mary. No? At kaya lang wala silang apelyido. Kaya tawag dito, Mary of Bethany. Ibig sabihin, Maria na taga-Betania. No? Ano ang ginawa ng babaeng ito? Tingnan natin na pwede nating maging modelo at emplo sa ating buhay. Number 1, it does not count the cost. Alam nyo, grabe yung pag-ibig niya sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Hindi niya inalintana o binibilang ang gastos sa paglilingkod. She offered the most prized possession.
She had saved for her wedding as an alabaster jar of very expensive perfume made of pure and nard. Tignan nyo. Ang babaeng ito, ang pinakamahal na pag-aari niya ay yung kanyang pabango. At ayon sa pag-aaral, matagal niyang pinag-ipunan ito. At ang pinag-ipunan niyang itong pabango ito ay piniprepare niya sa nalalapit niyang wedding. Pero anong ginawa niya? Binigay niya sa Panginoon Hesus. Sabi mo siyang katabi, pag mahal mo ang isang tao, ibibigay mo ang best. Mahal ba natin ang Panginoon? Ano, sabi noon, ang babae ito binigay. Tingnan niyo, anong ginawa niya? She broke the jar and poured the perfume on Jesus' head. Its value was equal to more than a year's wages. Pero niyo yun. Kaya nga sabi ng mga alagad, ba't to sinayang? Ang mahal-mahal niyan. Pwede nating pamigay sa mahirap. Pero alam nyo, ang alagad niya, 1 taong sweldo. Wow. Grabe, no? Naalala niyo yung nagbigay sa temple? Yung mayaman, nagbigay ng 1,000. Yung mahirap, yung babaeng balo, nagbigay ng 2 kusing. Pero ang sabi ng Panginoon Kristo, tinitignan pala ng Panginoon Jesus yung nagbibigay. Sabi mo siyang katabi, mamaya, pag nagbibigay ka, tinitignan ni Jesus yun. Yan. Anong sabi? Yung mayaman, nagbigay ng sobra sa kanyang kayamanan. Pero ang babaeng ito, ibinigay niya ang buong kayamanan niya. At ang kinalugdan ng Panginoong Diyos ay yung babaeng balo. Katulad ng babaeng ito, no? Its value was equal to more than a year's wages. 1 taong sweldo. Naalala ko isang youth. Sino rito mga youth? Wala, ako lang yata ang youth. Nag-aaral kayo, di ba? Magtatapos kayo. Bigyan ko yun ng example. May isang youth tayo dito na nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho. Nakakagulat, unang buwan ng sweldo niya, ibinoffer niya kay Lord. Yung sabi ko, bakit mo ibinigay lahat? Ang sabi niya, pangako ko yun sa Diyos. Ang unang sweldo ko, ibibigay ko sa Kanya lahat. At alam nyo, mga kapatid, yung kapatid na ito, grabe ang promotion niya sa trabaho at pinagpala ng Diyos. O, palakpak naman natin sa Lord doon. Sabi mo sa iyong katabi, kaya mo bang ibigay ang best mo kay Lord? Hindi po tungkol sa pera lang ito. Time, talent, treasure, and everything na nasa iyo. No? Lagi tayong, ang ating tema ay anong tema natin? The wise manager, lahat ng nasa iyo, galing sa Diyos, pinagkatiwala sa iyo, at kailangan maging tapat ka sa pinagkatiwala sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng possession mo, lahat ng sa iyo, ay galing sa Diyos, at dapat maging tapat tayo sa paggamit nito. Bakit? Mag-a-account tayo pagdating ng araw. Haharap tayo sa Diyos at sasabihin niya kung anong ginawa natin sa pinagkatiwala. Go the extra mile to honor God's name and bless others. Go the extra mile to honor God's name and to bless others. Maraming naglilingkod kay Lord, maraming nagbibigay ng honor sa Diyos. Pero ang tanong, extra mile ba yun? Ano bang ibig ng extra mile? Ang sabi ng Bible, pag ikaw ay pinalakad ng 1 kilometro, gawin mong 2 kilometro. Yun ang ibig sabihin ng extra mile. Ibig sabihin, hindi ginagawa ng ordinaryong tao ang ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. Yun ang hinahanap ng Panginoon. No? At hindi lang yun, go the extra mile to honor God's name and to bless others. Tignan nyo, bless others. Sabi nga ng Bible, sabi doon, ibigin nyo ang inyong kaaway. Kung siya nagugutom, inyong pakainin. Kung siya nauwaw, inyong painumin. At kapag siya kayo inuusig, ipanalangin nyo hindi para sumpain, kundi para pagpalain. Ito yung ibig sabihin ng extra mile. At ang babaeng ito, ginawa niya ang lahat ng kanyang kaya at magagawa ang best para mapaglingkuran niya ang ating Panginoon Kristo. At ang magandang balita, hindi niya in-expect na may tatala siya sa Biblia dahil sa kanyang ginawa. Pinuri siya ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon Jesus, ito ay babanggitin at alalahanin at ipapahayag palagi kapag pinapangaral ang salita ng Diyos. Sabi mo, masing katabi, gusto mong maalala ka ng magandang bagay? Amen. Gusto niyo bang maalala kayo? Tingnan niyo, it's an act of humility. In Jesus' time, a woman would lose
in public reflected the bad image, but she was not bothered. Noong panahon ng Panginoong Jesucristo, kapag ang babae sa bugang buhok, ito ay nagiging kahiya-hiya ito. Pero ang babaeng ito, ayon sa John chapter 12, yung buhok niya ang pinampunas niya sa paa ng Panginoong Jesucristo. Grabe yung kanyang paglilingkod. Hindi lang siya nagbigay. Kasi yung iba, pag nagbigay na sa church, nagbigay na ako dyan, ako nagbigay niyan. Minsan nagmamataas na eh. Pero ang babaeng ito, hindi lang siya nagbigay ng mamahaling pabango. Ipinakita pa niya yung kababaang loob. At paano yun? Only servant normally wash the feet of the guests nung panahon nila. Ang alipin lang ang naguugas ng paa ng mga bisita. But once again, she was humble enough to do it. Hindi lang siya nagbigay ng malaking kalaga sa Panginoong Hesus. Hindi lang siya naglingkod ng buong puso, ipinakita pa niya ito sa kababaang loob. Sa paglilingkod natin sa Diyos, ay hindi ang isa pong hinahanap ng Diyos ay kababaang loob. Nakita niyo ba sa Bible ang sabi niya, maging tulad kayo ni Kristo. Paano natin tutularan si Kristo? Na bagamat siya Diyos, siya nagkatawang tao, ilubad ang pagka-Diyos. Grabe yung humility niya. Nasa langit siya, buwaba sa langit, buwaba sa lupa. Grabe yung humility. Kumbaga sa atin ay natutulog sa kama, lumipat sa saig. At ang sabi ni Apostol Pablo, maging tulad tayo ng Panginoon Jesucristo sa paglilingkod. Dapat mababa ang kalooban, hindi nagmamalaki. Bakit? Yung kasi ang tinatanggap ng Diyos. No? Yung kababaang loob na yun. Katulad ng babaeng ito, hindi niya sinabi na ako na nga nagbigay ng pabango eh. Kayo naman ang magpunas. Kayo naman ang magtrabaho ng mababa. Pero hindi. No? At dahil doon sa ginawa niya, binigay niya lahat. Binigay niya yung mahamahaling pabango na ang halaga ay 1 taong sweldo. At ipinakita niya ito sa pamamagitan ng kababaang loob. Pinunasan niya ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang paa, na ginagawa lang ng isang alipin. Ibig sabihin, willing siyang mag-humble, willing siyang sumunod, at willing siya na magpakababa sa harapan ng Diyos. It can be criticized. She was criticized harshly. Ang sabi ni Matthew, identifies them as the disciple. Sabi ni Matthew na ang mga nag-criticize sa kanya, mga apostol. Pero sabi ni John, specifically identifies Judas as the main culprit. Ang talagang unang nagreklamo ay si Judas. Kasi si Judas ang treasurer nila. Anong sabi ni Judas? Bakit yan sinayang? Kalaking halaga yan. Sayang. Pwede natin ipamigay sa mahirap. Pero ang totoo, ang sabi ng Bible, sabi ni John, ang totoo, hindi naman nagmamalasakit si Judas sa mahirap, kundi siya ang treasurer at nais niyang kupitan ang perang malaki na yon. Ano ang ibig sabihin? The money was more important to Judas than the Lord being honored. Maraming taong ganito. Mas mahalaga ang pera kaysa mabigyan ng karangalan ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung tayo po, ang babaeng ito, mas mahalaga ang Panginoong Hesus, ang kanyang karangalan, kaysa sa pera. At nakikita yan ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon yan. At dahil doon, it will be remembered. Ang sabi ng Bible, Jesus said, her act will be retold in memory of her wherever the gospel is preached throughout the world. What a testimony to remember. Napakagandang patotoo. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang ginawa ng babaeng ito ay paulit-ulit na babanggitin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ginawa ng babae ang pag-anoint kay Jesus para makilala siya. Hindi rin niya ginawa ng babae na i-anoint si Jesus para sumikat. Marahil hindi niya ina-expect na maitatala ito sa Biblia. Bakit? Kasi bago na itala sa Biblia ito, matagal lang patay yung babae na yun. Pero magandang balita, hindi nakalimutan at hindi nakaligtaan ng Panginoong Hesus ang kanyang ginawa. Sabi mo kasing katabi, anumang gawin mong mabuting bagay, ang iyong paglilingkod sa Diyos
ay hindi mawawala ng kabuluhan. Minsan nakala natin napapagod na tayo, nahihirapan na tayo, paulit-ulit na lang. Pero hindi natin alam na lahat ng ginagawa natin nakatala sa langit. At isang araw, aarap tayo at sasabihin sa atin, good and faithful servant. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Hindi in-expect ng babae na siya ay may tatala sa Biblia. Basta ang alam niya, kailangan ibigay niya ang pinaka-best sa paglilingkod sa Panginoong Hesus bilang pasasalamat at pagmamahal. Dapat ang motibo ng ating paglilingkod sa Diyos, paggawa ng mabuti, ay out of gratitude and out of love sa ginawa ng Panginoong Kristo sa ating mga bubuhay. Today, she is remembered over and over again. Even as this passage is being preached around the world, she was remembered for anointing our Lord. How do you want people to remember you? How do you want people to remember you when you are gone? Paano nyo gustong alalahanin kayo ng ating kapwa pag tayo wala na? Allow me to challenge you to do at least one beautiful act for God, for others, every day, because the Lord never forget all the beautiful things you do. Inaamon ko kayo, gumawa kayo ng mabuting bagay sa Diyos at sa ating kapwa, araw-araw, at hindi kalilimutan ng Diyos ang mga bagay na ginawa nating mabuting bagay. Amen ba? Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:58, magpakasipag kayo, huwag matitinag sa gawain sa Diyos, yamang nalalaman ninyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal. Bagamat ngayon ay nagdiriwang tayo ng, anong tawag doon? Hundas, ay nandito kayo dahil mahal nyo ang Diyos. Palakpakan naman natin ang Panginoon doon. Siguro sasabihin natin, Pastor, wala naman si Jesus Kaya willing naman ako mag-ghost ng pabango sa Kanya ngayon Ako ay naniniwala. Pero anong dapat nating gawin para tayo maalala ng ating kapwa at higit sa lahat ang Diyos? Una, do what you can to build up your faith. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 4, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Ang sabi doon, we overcome and effective through faith. No? Mapagtatagumpayan natin. Lalo ngayon, uling panahon, last days na ngayon. Alam nyo ba, ang sabi ng Bible, lahat ng mga signs na pabalik ang Panginoong Kristo nangyayari na. Ano yon? Gera, gutom, lindol, mga crisis, etc., etc. Ang dami na sa Bible. At ang sabi ng Biblia, sa uling panahon, ang sabi, ang masama ay magpapakasama at ang mabuti magpapakabuti. At ang sabi ng Biblia, sa uling araw, marami ang malalamig sa pananampalataya at sa pag-ibig sa Diyos. Bakit? Dahil sa nangyayari. No? Sa mga problem, trials, minsan kahirapan, lahat yan. No? Kaya ang sabi, mapagtatagumpayan lang natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. We overcome by faith. Bakit? Ang sabi ng Bible, ang magtatagumpay lang sa sanlibutan ito ay yung mga na may pananampalataya. We overcome and effective through faith. Anong ibig sabihin? Lalo na ngayong panahon na ito, pansinin nyo, pahirap ang buhay. Ano nangyayari ngayon? Pagulo ng pagulo ang buhay. Ang daming problem, daming trials, ang daming nangyayari sa mundo. Yung gera nga, hindi nga tayo kasali, pero apektado tayo. Ngayon, nagkakaroon na naman ng problema ang Amerika at China. Problema, chismis pa lang, affected na tayo. Tataas na naman ang diesel. At pag tumaas ang diesel, tataas ang bilihin. Tayo na, ganito ang mga nangyayari. At ito ay nakasulat na at mangyayari. Pero ano dapat natin gawin? Do what you can to build up your faith. Bakit? Kasi ang pananampalataya lang ang makakatalo sa mundong ito. Kaya bilang Christian, dapat nating gawin ang lahat ng magagawa natin upang mapalakas natin pananampalataya natin. Take time to develop strong faith. Take time to develop strong faith. Para ma-develop ang strong faith. Simple lang naman. Hindi nyo kailangan mag-aral sa Bible school.
Hindi nyo kailangan magpapako sa krus. Nang sabi lang ng Bible, faith cometh from hearing, and hearing the word of God. Anong ibig sabihin? Read the word of God. Meditate the gospel. Ano sabi? Read and search and study the word of God. Anong sabi ng Bible? Ang taong lagi nagme-meditate ng word of God ay may tutulad sa isang halaman na natanim sa puno ng tubig, na hindi nawala kahit anong mga nangyayari, hindi siya affected. Kahit may persecution, kahit may trials, kahit mayroong kahirapan, hindi siya affected. Bakit? Kasi nakatinim siya sa tubig. Ibig sabihin, kapag ikaw ay deep-rooted sa Word of God, kahit anong mangyari, hindi ka masisikin. Hindi ka. Kaya sabi ng Matthew chapter 7 verse 24, anong sabi doon? Ang taong matalino ay nakikinig ng salita ng Diyos at sinasagawa niya. At dumating ang bagyo, unos at baha, hindi siya natinag dahil nakatayo siya sa bato at ang batong ito ay ang Panginoon Jesucristo. Paano natin tatayo ang buhay natin sa bato? Through hearing and obeying the Word of God. At kaya kailangan natin meditate the Word of God, read the Word of God, study the Word of God. Take time to develop strong faith. Exercise your faith and it will grow. Kaya nga, sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Sabi ng Luke 17:5, increase my faith. Kasama sa panalangin. At ang sabi ng Mark chapter 11 verse 23 to 24, kung kayo'y nananalangin, sabi doon, isipin ninyo, tinanggap nyo na. At ito'y matatanggap nyo nga. Maging sa panalangin natin, napakahalaga ng pananampalataya. Sino rito may kahilingan sa Diyos? Alam nyo ba, ang isa sa ingredients ng powerful prayer, faith, pananampalataya. Kaya sabi ng Bible, it is impossible to please God without faith. Kaya bilang Kristiyano, lalo na ngayon last days, lalo na ngayon sa nangyayari ngayon, kailangan nating palakasin, patatagin ang ating pananampalataya sa papanong paraan, pag-devotion natin, panalangin natin, pag-attend ng church natin, pakikinig ng salita natin, pag-meditate ng Word of God. By the way, sino sa inyo ang may prayer request kay Lord? Bigyan kayo ng example. Paano ang effective prayer? Sino sa inyo ang nag-restaurant na? Kumain sa restaurant. Sino na? Wala yata kumain sa restaurant. Pag kumain kayo sa restaurant, anong nang bibigay ng waiter? Menu. Anong ibig sabihin ng menu? Ibig sabihin, doon ka lang pipili ng orderin mo. Hindi ka pwedeng umorder ng wala doon. Amen ba? Kaya may menu. Ngayon, pag umorder ka na nandoon, sigurado meron kang ma-order. Anong ibig sabihin? Ganon din ang Biblia. Ang Biblia ay menu ng Diyos sa atin. At kapag tayo umorder o umingi sa panalangin, kailangan nasa Biblia. Kaya ang sabi ni John, nakakatiyak tayong sinasagot ng Diyos ang ating panalangin kung ito ay kanyang kalooban. Kaya kailangan natin po ito. At kapag ito ay nasa kanyang Biblia, panampalataya natin, tanggapin natin at tilingin natin sa Diyos. At ang sabi ng Bible, ito nga ay matatanggap ninyo. Pero ang susi sa lahat ay pananampalataya. Take time to develop strong faith, exercise your faith, and it will grow. Paano natin ma-exercise ang faith natin? Maglingkod kayo sa Diyos. Sa church na inyong pinupuntahan para ma-exercise ang pananampalataya. No? Number 2, do what you can to build up other believer. Gawin ang lahat ng inyong magagawa para mapalakas ang ating kapwa, mga kapatid. Sabi ng Romans 14:19, kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay ng pananampalataya ng isa't isa. Sabi niya, makapagpapatibay. Tingnan niyo, sabi na, we are all to edify one another. Magpalakasan tayo. Alam niyo ba ang purpose, bakit may fellowship? Anong sabi doon? Hebrew 11:25. Huwag ninyong kaligtaan ang pagtitipon, yamang nalalaman nyo na ginagawa ito nung una, upang kayo'y magpalakasan. Para magpalakasan. Ang purpose ng fellowship ay magpalakasan. Sabi siyang katabi,
Salamat, lumakas ako nang makita kita. Sabi sa katabi, huwag ka nga absent kasi manghihina ako. Amen ba? Tingnan nyo. Yan ang purpose. Ba't kailangan natin magpalakasan? We are all 25 one another. Minsan nga, pag may nakita yung kapatid na medyo parang malungkot, lapitan ninyo, tapikin nyo sa likod. Kapatid, sasama kita sa panalangin. Laking blessing nun. Amen ba? Hindi yung pagpasok yan na kasimangot, hindi kinamay mo, hindi ka kinamay, ganyan naman talaga yung suplado yun eh. Hindi ganon. Sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? No, we are all 25 one another. No? Pasiglain at palakasin ng bawat isa. No? Alam nyo, kaya nga sa church, ini-encourage namin, meron kayong kaibigan, meron kayong partner, spiritual partner. Bakit? Kasi pagka sasama ka niya sa prayer, sasama mo siya sa prayer. Pangalawa, pag nawawala kayo, papalo up ka niya. Nakakatulong yun sa atin, mga kapatid. Hindi tulad ng dati nating pinanggalingan, papasok tayo sa church, wala tayong kilala, pag-uwi natin, bye-bye. Naalala ko nung araw, nagsisimba kami sa Concepcion. Yung bago kayo alis, sabi niya, peace be with you. Peace be with you. Ganun lahat yun. Tawa-tawa lahat eh. Nung paglabas, nagkagit-gitan ng sasakyan doon sa gate. Nag-away. Hindi pa nakalabas, nag-away na. Sabi mo sa iyong katabi, palakasin mo naman ako, no? Palakasin mo naman ako. Don't focus on the fault of other believers. Huwag tignan ng kamalian, kainahan, bawat isa. Bakit? Lahat tayo may kainahan. Lahat tayo may weakness. Wala ritong perfect. Ang sabi ng Bible, Christians are not perfect, but forgiven. Gawin natin ang lahat ang magagawa natin para mapalakas yung kapatid. Paano? Paano natin mapapalakas? Huwag natin tignan ang kanilang kamalian at kainahan ng bawat isa. Walang perfect. Ano dapat? Never speak negatively of them. Huwag kayo magsalita ng mga negative. Yan. Minsan kasi, akala natin, sabi, "Hoy, ang taba mo ngayon." Hindi nyo alam, nasasaktan na pala yung tao. Di ba? Pero sa'yo naman, ano ka naman sincere ka naman. Kaya lang, di mo alam, nasaktan yung kalooban ng kapatid. Di ba? Sabi mo nga sing katabi, ang ganda mo ngayong hapon. Tingnan nyo, nagtawanan kayo, nagsigla kayo, lumakas kayo. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Look for the best in them. May weakness, pero may mga magandang bagay na meron siya. Merong mga bagay na magandang bagay na sa kanya. Tignan nyo yung magandang bagay, wag yung pangit. Kasi lahat tayo may weakness. Lahat tayo may kainahan. Tignan nyo, iba-iba tayo ng lahi, iba-iba tayo ng pang-probinsya. Ang iba anong kasabihan sa Ilocano? Kuripot daw, yung magsalita. Sa mga Bisaya, hindi naman lahat, pero generally speaking, may palagtuloy. Sabi ng mga Ilonggo, ang pera dito, ginapala, ginapiko. Ganun sila namin sa Davao Ano pa? Yung mga Kapampangan, sabi lang, mayabang. Ang tawag nga sa Kapampangan, dugong aso. Lahat tayo, biro nyo, nagkasama-sama tayo, bigla tayong magkakaisa. Iba-iba ugali natin, iba-iba ang upbringing natin, iba-iba ang educational background natin. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, tayo ay nagkakaisa. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Don't cause another to stumble. Romans 14:21, mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sani ng pagkakasala ng iyong kapatid. Tingnan niyo to. Don't cause another to stumble. Hindi mo pwede sabihin, hindi, ugali ko to Hindi, pananampalataya ko to Hindi, paniniwala ko to Huwag mong ipilit ang isang bagay na hindi makakapagpalakas sa iyong kapatid. Okay, yung iba ayaw kumain ng karne, gulay lang, bayan niyo siya. Pero huwag ka nakakain karne sa harapan niya para hindi naman ma-stumble. Yung iba naman, hindi kumakain ng gulay. Yan, marami rito. Mga yot, bakain ba kayo ng gulay? Sabi, ang iba, hindi kumakain lang ng gulay. Pero huwag niyo naman pagtawanan ng kumakain ng gulay. Ibig sabihin, huwag kayong maging sanhi
ng pagiging Istanbul ng iba o katitisuran ng iba. No? Kaya, sabi mo sa iyong katabi, huwag kang maging Istanbul. Kaya nga, pag nagsalita kayo, dapat, maganda, no? Consider weaker member of God's family. Consider weaker. Romans 14:1, tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag atulan ang kanilang pananampalataya. No? Alam nyo, minsan may mga bago tayong kapatiran. Dapat ito inalagaan. Amen? Dapat maramdaman nila welcome sila. Dapat maramdaman nila masaya tayo dahil siya'y bagong bahagi ng pamilya ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan natin. No? Consider weaker members of God's family. Yung ugali ay iba, no? Kakaiba. Ang sabi ng Bible, mahalin natin. No? Tanggapin ninyo mahihina sa pananampalataya at huwag atulan ng kanilang mga pananampalataya. Kaya, when others overcome, restore them. Anong ibig sabihin when others overcome? Ibig sabihin, kapag may kapatid tayo nakakagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubay ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin niyo yun ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka naman kayo matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Hindi pwedeng walang malaglag sa atin sa kasalanan. Hindi pwedeng walang maliis ng landas sa atin. Pero anong sabi ng Panginoon? Kayong pinapatnubay ng Espiritu, kayo ang magtuwid. Bear one another's burden. Yun ang ibig sabihin. Kapag meron tayong kapatid na nawawala, may kapatid tayo na liliis ng landas, may kapatid tayo na lalamig, sa halip na i-judge natin, sa halip na i-condemn natin, ang sabi ng Bible, restore them. Restore them. Kaya nga sabi ng Bible, huwag kayong mag-atulan dahil hatulan kayo ng Diyos. Negative yon. Ang positive, mahalin mo ang iyong kapatid at ikaw mamahalin ng Diyos. Kaya bear one another's burden. Pag may kapatid tayong naliliis ng landas, nagkakasala, yes, nahulog sa kasalanan. Ano ang tungkulin natin? Panalangin siya, i-restore siya, ituwid siya, balik natin sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, sa 1 John, malaki ang reward mo sa Diyos. Gawin mo ang lahat ng magagawa mo at makakaya mo para ma-restore mo yung mga kapatid na nalilis ng landas. Sabi mo siyang katabi, pag ako ay nawala, hanapin mo ako. Pag ikaw naman ang nawala, hahanapin kita. Ito yung buod ng pagiging Kristiyano. Alam nyo ba, sabi ng Bible, ang devil kayang i-counterfeit ang miracle. Kaya niyang gumawa ng himala. Kaya niyang magbigay ng sakit. Kaya niyang magpagaling ng may sakit. Kaya niyang gumawa ng mga himala, pero hindi niya kayang magmahal ang demonyo. At ang pagmamahibig na ito ay sa Diyos lang at sa mga anak ng Diyos. At kapag ito ang ating nilakaran, grabe, tayo ay magiging powerful sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos na hindi kayang i-counterfeit ng devil. Be an example to other believers. Sabi ng 1 Timothy 4:12, huwag mong ayaang amaking kanino man dahil sa iyong kabataan, sa halip sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Alam niyo kung sinong sinabihan dito ni Paul? Timothy, bata pa. Physically, bata pa. Pero ano sabi ni Paul? Huwag mong ayaang amakin ka dahil sa iyong kabataan. Paano para hindi ka amakin? Sa halip, sikapin mo maging halimbawa. Be an example. Saan? Sa pananampalataya. Alam nyo, yung nag-disciple sa akin, 18 years old. Ang edad ko, 33 years old. At ang batang ito, napakabata niya nung disciple ako. Ako may pamilya na may anak na ako. At kung utusan ako, ganun-ganun na lang. Sabi sa akin, Brad, mag-preach ka sa bus. Preach naman ako sa bus. Sabi niya, Brad, mag-pray ka in public. Hindi ako marunong mag-pray. Sabi ko, gagawa kita ng sulat. Nakakahiya. Alam, makikita na nagbabasa ko. Sabi sa kanila, pumikit sila para hindi ka makita. Grabe yung utos niya. Mag-fasting ka. Sabi niya, fasting tayo. Ilang araw? 3 araw. Tapos sabi niya, mag-overnight prayer tayo. Sunod naman ako na sunod. 18 years old. Ako, 33 years old. Alam niyo kung bakit ako sunod na sunod? Nakita ko yung example niya kung paano ang pananampalataya. Na kahit sa kanyang kabataan, pinakita niya ang kanyang pananampalataya. Being example. Sa pagsasalita, sa ugali, sa pag-ibig, nasa kanya. At dahil doon, ako ay nagpasubmit, nagpasakop
siya isang bata. At dahil doon, ako'y nasa inyong harapan, nag-preach ng gospel. Sabi sing katabi, mahalaga ang example. Sino rito ang gustong madala ang pamilya kay Lord? Sabi sing katabi, ikaw ang susi. Paano yon? Kapag nakita sa inyo ang tunay na pagiging ehemplo, ang inyong pananampalataya, ang inyong pag-uugali, ang inyong pag-ibig. Sabi nga sing katabi, pag-uwi mo mamaya, padama mo naman ang pag-ibig mo sa pamilya mo. Hindi pag-uwi nyo, pati pusa, takot. Minsan, pati pusa, takot eh. Gagagaling nyo sa simbahan lang. Dapat makita yung pagiging ehemplo natin. Pagiging modelo natin sa pagsasalita. Dapat ang language mo ngayon, iba na. Amen ba? Bakit? Ang sabi ng Bible, kung ano laman ng puso, yun na lalabas sa bibig. At ang sabi ng Biblia, binigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, pag meron ka ng personal encounter kay Jesus, meron ka ng bagong puso, meron ka ng bagong pagsasalita. At ang salita lumalabas sa bibig mo ay magagandang bagay. Pag-uugali, pag-ibig. No? Alam nyo, napakalaga nito. Nung kami ay tinawag ng Diyos, na unang naborn again yung misis ko. Nung naborn again ang misis ko, ako ay nasa mundo pa. Lahat ng bisyo, lahat ng kalakuan ng lalaki nasa akin. At ang number one kong hindi matanggal nung araw yung pagsusugal. Mabuti lang tinawag ko nila. Alam nyo, nakaka-addict pala sugal. Doon sa ating outreach sa rehab, hindi lang addict sa drugs ang ginagamot nila, pati addict sa sugal. Addict pala yun. Nakaka-addict. Sabi siya ko, nakaka-addict pala yun. Yung mga nagloloto dyan, maluluto lang kayo dyan. Yung mga akala nyo diversion lang. Hindi, nakaka-addict. Pero nung ako tinawag ng misis ko, nag-attend ng church. Ako hindi pa. Sinisiran ako lagi, tinutulugan ko lang yan. Ang sabi sa kanya, sige, punta ka lang daw. Pero alam nyo, merong nagbago. Nagbago yung misis ko, yung ugali. Nung araw, pag nagsugal ako, 3 araw, 3 gabi, hindi ako umuwi. Kasi madyong ang sugal ko. At pag uwi ko, after 3 days, siyempre, anong in-expect ko? Di mag-aaway kami ng misis ko. Awayin ako niyan, hindi ako papakainin, hindi ako patutulogin sa kama. Yun ang parusa ko. Ako naman, tinatanggap ko dahil may kasalanan ako. Ganun lagi. Pero isang araw, nung siya maborn again, nag-iba yung ugali. Pag uwi ko, sabi niya sa akin, kumain ka na ba? Hoy, sabi ko, hindi pa, gutom na ako. Sabi sa isip ko, lalalasunin na yata ako. Biglang nagbago Pagkakain ko, sabi niya, matulog ka sa kama, napuyat ka. Sabi ko, hindi na ako inaaway. At alam niyo, dahil sa ginawa niya, para kung sabi ng Bible, pag ginawan mo ng masama, pag ginawan mo ng mabuti, ang gumawa ng masama, para mo nilalagyan ng apoy sa ulo. Naramdaman ko yun, na konsensya ako. Nagpapasarap ako sa barkada, nagpapasarap ako sa labas. Yung misis ko nasa bahay, nasikaso ang mga anak ko, nasikaso ang bahay. Napaka-unfair ko naman. Kaya isang araw, sabi niya, sama ka sa akin. Kasi sabi ng mga church mate ko, wala raw akong asawa. Kasi bata pa kami nun, 20 plus lang siya. Ang dala-dala niya si Grace at saka yung pangalawa namin. Ayaw nilang pumayag na yung nanay, siyang nanay, anak, kundi kapatid daw. Sabi niya, sumama ka, ipakita mo sa kanila na ikaw ang asawa ko. Sumama naman ako para lang may pakita doon na hindi siya dalagang ina. At nung ako'y sumama, yun nga, tinawag ako ni Lord. Pero ang punto rito, gusto ko ipabot sa inyo, dahil naging modelo siya, naging liwanag siya, naganap ako ng liwanag. Sabi gusto bang madala pamilya mo? Anong sabi ng Panginoon? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of this world. Ano yung ilaw? Anong ibig sabihin ng ilaw? Ipapakita mo ang tamang pamumuhay. Ipakita mo ang tamang pag-uugali. Ipakita mo ang tamang pag-ibig. Ipakita mo ang tamang pagsamba sa Diyos. At kapag nakita nila yan, anong sabi ng Bible? Kailanman hindi natalo ang ilaw. Personally, ang testimony ko, nung ako maborn again, 8 kami magkakapatid. Sarado, Kandado, Katoliko kami, tinapon pa yung susi.
Nung una akong maborn again, na-criticize ako ng pamilya. Mga kapatid ko, pamilya ko mismo, na-criticize. Kasi nung panahon na yon, kukunti pa ang Christian sa Pilipinas. Na-criticize ako. Dahil ang nakikita nila sa akin yung dati kong ugali. Yung dati kong ugali, sinungaling ako, manangungupit ako. Dahil sa kakasugal ko. At wala silang tiwala sa akin. 1 taon, 2 taon, at alam nyo ba, 7 taon bago ko sila nakumbinsi na ako ay nagbago. Ganon ang naitaning kong hindi magandang bagay. Ngayon, praise be the name. Kasama ko sila sa paglilingkod sa Diyos. Do what you can, build up the body of Christ. Nasa Lift Jesus Ministry tayo, isa one of the part of the body of Christ. At ang kailangan natin, gawin natin ang lahat ng magagawa natin para mapalakas natin at mapalago ang iglesia. Bakit? Kasi isa tayong katawan. Ang sabi ng Bible, si Jesus ang ulo, tayo yung bahagi ng katawan. Ang iba sa inyo, kamay. Ang iba sa inyo, paa. Ang iba sa inyo, mata. Ang iba sa inyo, tenga. Ang iba sa inyo, tenga. Ang iba sa inyo, pilik mata. Pero ang mahalaga, dapat gawin nyo yung function nyo para ang church ay mapalakas natin. Tignan nyo yung tao. Tignan nyo yung isang tao. Kapag ang isang tao ay yung paa ayaw makikooperate, ano mangyayari sa katawan? Siyempre, pilay. At hindi lang siya pilay, mahihinder yung kanyang gagawin. Mahihinder. Kaya kailangan mag-function. Kayong lahat, sabi mo sing katawan, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi tayo pareho-parehong bahagi, sabi ng Bible. Hindi lahat mata ang bahagi ng katawan. Hindi lahat paa ang bahagi ng katawan. Hindi lahat tenga ang bahagi ng katawan. Iba-iba. Bakit? Kasi nga nabubuo ang katawan sa iba't ibang bahagi. Merong mata, may tenga, may paa, may kamay. At iba-iba ang purpose niyan. Pero gumagawa sila sa iisa lang. Ganun ang katawan ni Kristo. At ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga binigyan ka ng gift, ng talento ng Diyos para ito magamit mo sa church, para gamitin mo ang magagawa mo to build up the body of Christ. Kaya kailangan nating gawin ang lahat ng magagawa. Building up the body through teaching. Ang iba sa inyo, marunong magturo. Ang iba sa inyo, building up the body through evangelism. Ibig sabihin, share ang gospel. Ang tanong, are you gifted to teach? Magaling ba kayong mag-share ng gospel? Magaling kayo mag-follow up? Marunong kayo mag-comfort, mag-counsel? Marunong kayo mag-advise? O marunong kayo mag-disciple? Are you using the gift in the church? Mga kapatid, tayong lahat dito, kung ang bawat isa sa atin ay mag-function sa katawan, lalakas ang katawan at lalaki ang katawan. Parang katawan ko na ito. Lahat ng bahagi ng katawan ko nagpapangsyon. Malusog ang katawan, malakas ang katawan. Ganun din, spiritually speaking, kung lahat tayo ay nagpapangsyon bilang bahagi ng katawan ng Lift Jesus Ministry, tayo lalaki at lalakas. Amen ba? Na-announce kanina nung ating MC, opportunity natin ngayong Pasko na makatulong sa mga nangangailangan. Kaya sabi mo siyang katabi, kasama ka doon. Building up the body through love. Palakasin natin ang church sa pamamagitan ng pag-ibig. Speaking in love. Dapat kapag nagsalita ka, may pagmamahal. Alam nyo, nararamdaman yun eh. Minsan nga, sa kanta lang, mararamdaman na may pagmamahal eh. Giving in love. Pati sa pagbibigay, may kasamang pagmamahal. Encouraging in love. Building up the body through evangelism, making increase of the body. Palakasin natin, palawakin natin ang iglesia ng Panginoon by sharing the gospel every day. Share niyo ang gospel sa pamilya niyo, sa kaibigan niyo, sa mga inner circle ninyo. Yun ang purpose. Gawin natin ang lahat ng magagawa natin para sa Panginoon habang tayo'y nabubuhay. At nangako ang Diyos ng mga pagpapala at pagtatagumpay sa ating mga buhay. May last verse, 1 Corinthians 15:57,
Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, minamahal kong taga Marikina, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil lalo nating hindi nasasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Yung babae, ginawa niya ang makakaya niya para paglingkuran ng Panginoon Jesucristo. Ang motibo niya, hindi para sumikat, hindi para makilala, at hindi niya rin in-expect na ang pangalan niya itatala sa Biblia at laging ipapangaral sa ating kapanahunan. Mga kapatid, lahat ng gawin natin, nakakakita man o wala, sikreto mo o walantad, nakikita ng Diyos yan. At ito po ay nakatala sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya lahat ay tumayo.